So yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Canada. Hello, ito nga ulit si Berto nila. Hello, kumusta kayo? So yun nga mga idol, tingnan nyo mga idol, oh, ayun oh, sa mountain. Yan, nag-i-snow na doon sa taas. Pero dito sa baba, maulan. Yeah. Bali sabi ng mga lokal dito, hindi daw normal yung pag snow ngayon. Gawa ng dapat sa ganitong araw at buwan ay mataas na dapat ang snow, makapal na. Eh ngayon, puro ulan-ulan lang. Pero yung sa mountain, ma-snow na doon, makapal na rin. Pero parang pangit din mag skiing or snowboarding, gawa ng yung pinaka-snow parang basa, slushy yung tawag nila. So yun nga, dito tayo ngayon sa Nita Park. Yan mga idol. So yun nga, long time no si mga idol. Tagal-tagal ko na rin na hindi nakapag-post. Puro ang post natin is puro short, minsan mga FB reels din minsan. So yun nga, subukan natin mag content ngayon. So yun nga mga idol, konting update lang dito sa Canada ngayon. Gawa ng yun nga, kung nakabalitaan nyo na bali naghigpit si immigration ngayon ni Canada. Yes nga po mga idol. So bali ang target nila is parang nagbabawa sila ng mga permanent, pati mga temporary foreign workers din. Sana hopefully this coming na sa 2027 is mag-iba na yung immigration ruling. Gawa ng yung sa akin kasi 2027 yung expire niya is this June. Yeah, June 2027. So hopefully makakuha tayo ng, makasecure tayo ng second contract. Tapos pagkatapos kung makasecure man tayo ng second contract is walak natin magbakasyon sa Pilipinas. Yes mga idol. So tagal-tagal na rin na di tayo nakakauwi. Biruin nyo, since December 2022. Tapos anong ano na ngayon, taon, tapos buwan 2025, andito galing tayong Hungary, tapos ngayon nauwi pa tayo sa Canada. So yun nga yung payo sa akin ng mga Pilipino dito is secure ko muna yung aking second contract para kahit papano kung magbakasyon man mayroon tayong ipon na natatabi. Yes mga idol. So yun nga mga idol, bali ang sahuran natin dito sa aking area dito sa Whistler is bali parang ano tayo, every 2 weeks. Yes mga idol, ganun ang sahuran natin dito. Hindi tayo yung katulad sa Hungary na 1 month sahod, ganun iba po. Tapos kahit papano yung tip natin, hindi natin nagastos, naiipon ko naman din yung mga cash tip natin, mga US at Canadian dollar. Yes po, kahit paano nakaipon-ipon na kahit nakarami na tayo. So simula ako nang dumating dito ng last June, siguro nakapagtabi-tabi na rin tayo ng araw na malaking, basta yun na sa mga tip lang. Kasi sa akin pag nagbibigay na tip na mga guests sa kwarto, kasi pag nililinis mo yung kwarto, matik pag nag-departure sila o minsan arrival or stay over, may minsan nag-iwan ng $5 si guest, minsan 10, 20. Yung malaki-laking nakuha ko is 100 US. Yes, so siguro may budget si mga pupunta kay Four Seasons, kaya ganun. So yun nga, so hopefully mga idol natin dyan sa Hungary, mga shoutout dyan, ingat kayo palagi. Alam ko winter season na rin dyan, so ingat kayo palagi. Magkakain kayo ng mga prutas para lumakas ang iyong resistensya. Ingat kayo palagi dyan. Sa Pilipinas naman, mga idol natin dyan, ingat. Kamusta kayo? Yung mga gusto magbalak bansang Hungary, mag-apply na lang po kayo kay Peredo International. So yun nga, ang pag-usapan natin ngayon is all about sa work ko. Bali, isa po ako dong room attendant dito sa Four Seasons. Yes po mga idol. So ang aking per hour is 24 Canadian per hour. So yes mga idol. Tapos ang pasok natin every week is 40 hours. Yes po. Yun. Minsan pinapapasok tayo ng ating mga supervisor and manager kung kailangan ng tao. Halimbawa kanya day off mo ngayon, bigla na lang sila hindi man tatawag sila ng maaga pa para advice ka kung available ka. Hindi ka naman nila pipilitin kung ayaw mo. Yun. Ako, sa kaso ko naman is palagi oo, kahit na
Oo lang, pasok lang tayo ng pasok, ganun lang kailangan natin, kaya dito tayo sa Canada para makapagtrabaho. So yun nga, 40 hours per week, tapos ang day off natin is dalawa every week din po. Yes po mga idol. So yun nga, pero hanggat kahit papano si management is kung kailangan na kailangan talaga mag OT, mag overtime. Yes po yun nga, sa 24 per hour ako mga idol. Tapos sa mga bilihin naman dito, okay naman din kasi gawa ng meron naman kasi yung sa cafeteria namin, nagtrabaho sa hotel, so hindi mo na iisipin na problemahin yung lunch mo or dinner. Siyempre kakain ka na lang doon sa work. Tapos siguro kung sa bahay, kung nagugutom kasi, ano lang, tamang grocery ka lang ng konti-konti, ganun lang, noodle. Kadalasan ko yung ano ko sa bahay, noodles. Or madalas naman na nagluluto ako, kung nakikita nyo naman sa mga short ko, yun nga. Bali, ang luto ko isang for pag day off ko for 1 week na yun, parang ganun datingan. So sa grocery nakagastos ako 1 month ng around 100 Canadian. Tapos sa alak-alak naman nakaka 200 ako per month. Pero which is okay naman din mga idol. So hindi naman tayo magastos, hindi naman tayo pala bilhin ng kung ano-ano, kung anik-anik pa. So bali yun lang, 200 sa alak, 100 sa food. Yes po, yun lang, ganun lang kasimple mga idol. So yun nga, sa sahod naman kumikita tayo din every 2 weeks dito ng around 1,200 or 1,300, depende kung may overtime. Dagdag dito nagkakaroon tayo ng 1,400, 1,500 something, malinis na yung mga idol. So yun nga, bali yung mga nakita nyo sa mga ibang post sa about sa sahod, bali siguro ano lang yun, yung pinaka total lang sahod nila, kasama pa yung mga tax, kaya umaabot ng mga 2,000 ganun. Pero sa akin naman binawasan na ng tax, kaya yun nga yung malinis na 1,312 ganun mga aking siyasahod mga idol every 2 weeks. Yes mga idol. So yun nga, hopefully may naiintindihan kayo sa aking mga pinagsasabi. Yun nga, ingat kayo palagi. So yung mga aspirant natin dyan na gusto mag-apply, subukan nyo mag-apply sa job bank mga idol, try nyo. Tapos targetin nyo yung mga province na need talaga nila ng temporary worker. So yun nga, tamang search na tayo mga idol hanggat maaari, ganun. Kasi ang alam ko dito ngayon sa British Columbia, may mga kasamaan tayong mga Pilipino sa ibang hotel naman, parang hindi na siya ni-renew ni company nila. Yes po. So yung iba naman na-renew lang ng 1 year. So hopefully nakahanap sila ng mga bagong employer nila, or worse, hindi naman, yung iba naman kasi gusto rin siguro umuwi ng Pilipinas, kaya ganun, nakaipon na rin, kaya hindi na lang sila nagpapaano. So hopefully sa 2027 mag-iba yung immigration ruling. So yun nga, ingat kayo mga idol natin sa Pilipinas at sa Hungary. So bye bye.